pag-uusapan po natin ngayon ay iboboto niyo pa ba si Mangga? Opo, lumabas na po ang advertisement ni Inday Sara Duterte kung saan iniindurso niya si Amy Marcos. At ang tema ay itim. No? Kinakailangan ay iboto daw ang mga merong ginagawa sa kabila ng kadiliman na ating nararanasan. Well, ano po ba ang masasabi ninyo? Kayo ba po talaga ay boboto kay Mangga Manang Amy? Well, anyway, ako po talaga, sa mula't mula, I have given Amy Marcos the benefit of the doubt. In fact, dun sa grupo namin na meron kaming GC na kasama si VP Sara, ako yung pinakahuling bumitaw kay Amy Marcos. No? At naniniwala naman kasi ako na kahit papano, may tunay na pagkakaibigan siya kay VP Sara. Kaya lang, gaya nyo, ako po'y nabahala. Noong panahon na naglunsad na ang alyansa at ito nga po ay nagsimula dyan sa Ilocos Norte, abay nakita natin na siya pa lumapit kay Marcos Jr. at siya pa ang nagsabing itaas mo kamay ko, itaas mo kamay ko. Ang buong inaasahan natin ay hindi talaga siya sasali sa alyansa kasi ang sabi naman niya, siya ay magiging independyente. So nagulat na lang tayo na biglang sumali siya sa alyansa. Now, siyempre, naisip ko, ano ba naman ito, no? Gaya na nagsalita si VP Sara na kaya lang naman siya naging Vice President ay dahil siya ay nagamit ng mga Marcoses. No? Totoo naman po, kung hindi tumakbo bilang Vice Presidente si VP Sara, hindi po makukuha ng mga Marcos ang boto ng Visayas at Mindanao. Sa tutuusin po, kapag pinagsama mo ang boto ng Visayas at Mindanao, mapapantayan o hindi naman kaya masasapawan pa ang boto ng Luzon, maski nandiyan ang Metro Manila at ang Balance Luzon. So malinaw po talaga na ang kanyang dahilan kung ba't nanalo itong si Marcos Jr. ay dahil nakuha niya yung suporta ng Visayas at Mindanao sa pamamagitan ni Inday Sara. Kaya nga ang sabi natin, Mangga. Ginamit lamang si Inday Sara matapos naging presidente, hayan na, sinimulan ng paninira kay Inday Sara para magkaroon ng Marcos Forever. At sigurado naman tayo na magma-Marcos Forever yan kung hindi nga lang hanggang ngayon nangunguna pa sa lahat ng mga surveys ang Inday Sara Duterte. At naniniwala naman tayo na sa takdang panahon at sana hindi na umabot ang 2028 kasi nga sinasabi ni Inday Sara baka wala ng 2028 ang Pilipinas kung mag-aantay pa tayo ng 2028 magkakaroon naman tayo ng Inday Sara bilang presidente. Sana nga po. No? Pero ang tanong ngayon is ngayong inendurso na ni Inday Sara si Mangga Amy Marcos, iboboto ba natin siya? Pero bago natin sagutin yon, bakit nga ba ang Inday Sara nag-endurso pa kay Amy Marcos? Isa po talaga ako sa nagtanong sa kanya. Yung matapos siya na sampahan ng kung ano-anong kaso ng House of Representatives, kung talagang baka maya-maya mag-endorse na naman siya ng Marcos. At sinagot din niya ako, gaya ng sinabi niya sa buong daigdig, never again sa Marcoses. So bakit kaya nag-endorse na naman si Inday Sara sa mga Marcoses? Well, alam niyo po, naniniwala ako sa loobin talaga ni Inday Sara, never again to the Marcoses. Pero ang naman niya nakakulong sa dahig. Siya ay ginigipit, siya ay na-impeach, at siya ay dadaan sa pagliliti sa Senado. So kung siya ay nag-endurso kay Amy Marcos, siguro naman may dahilan po ang ating Inday Sara kung bakit niya ginawa yun. Now, pag-aralan natin, isa-isahin natin ang mga posibleng dahilan. Well, narariyan na yung kanyang impeachment trial, no, na kung saan lilitisin siya ng Senado, no? At alam naman natin na kinakailangan ni Inday Sara ng at least 8 senador na boboto kontra sa impeachment para siya ay manatili bilang isang vice president. Bilangin natin ilan ba yung susuporta kay Inday Sara sa impeachment. Ang sigurado dyan ay yung 3 PDP. Si Robin, si Bongo, si De La Rosa. Okay? Yan naman po ay siguradong yung dalawa dyan ay siguradong mananalo na. Ngayon, na-endurso na rin ni VP Sara si Camille Villar. Siguro naman si Camille Villar, boboto na rin sa kanya. Sino pang posibleng bumoto kay Inday Sara? Nandiyan si Joel Villanueva. Sigurado naman po yan, boboto kay Inday Sara Duterte. Tapos, nandiyan din si Alan Peter Cayetano. Hindi masyado magkasundo itong dalawa, pero dahil naging vice presidente naman ni
Tatay Digong si Alan Cayetano at nagsasalita ngayon, sigurado naman po ako na si Alan Peter Cayetano hindi rin susuporta sa pagtatanggal kay VP Sara. Nandyan din yung kapatid niya, si Pia Cayetano, na bagamat hindi pa nai-endorso ngayon Inday Sara, tingin ko may endorso rin. So, posibleng pangwalo ay si Amy Marcos. Ngayon siya ay na-endorso na. Siguro naman, kapag na-endorso na ngayong na-endorso na ni VP Sara si Mangga Amy Marcos, talaga namang at least maninindigan si Manang Amy na hihindihan niya ang anong tangka sa pwesto ang ating Vice President. No? Sana nga naman po. No? So anyway, ganyan po ang analysis ko. No? Ang unang-una na kailangan ni Inday Sara, it's the fight of her life. Kinakailangan talaga na siya po ay hindi matanggal bilang Vice Presidente. Kasi pag siya'y natanggal sa Vice Presidente, mawawala yung resources ng kanyang opisina, mawawala rin yung kanyang visibility as Vice President. No? At magiging mas madali na Marcos forever ang mga Marcoses. No? Pero bukod pa sa impeachment, ano pang mga dahilan kung bakit kaya inendorso ni VP Sara si Amy Marcos? Well, bukod po dyan, narariyan yung naging papel ni Amy Marcos doon sa investigasyon sa kung paano nakidnap ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ako naman po ako'y sumasang-ayon doon sa sinabi ni Mama Hanilet na ano pa bang gusto niyang malaman. Alam naman ng lahat, nakita naman natin sa telebisyon kung paano ginawa yung kidnapping ni Tatay Digong. No? Totoo po yan. Pero at least lumabas yung mga detalye kung sino-sino talaga ang mga nagplano. At ngayon lumalabas talaga na bagamat inaako yan ni Secretary Boying Remulla, talagang ang order ay nanggaling talaga sa Malacanang at the highest level. At alam natin na ang ginamit nilang instrumento ay isang tao na napakalapit sa First Lady natin ngayon, kay Lisa Araneta Marcos, itong Ambassador Lacanilao. Na ang kanyang opisina pala ay Special Envoy on Transnational Crime, sila nakipagtulungan sa Interpol. At nalaman natin na wala naman talagang Interpol Red Notice, meron lang diffusion notice na Pilipinas pa ang nagpadala. So ibig sabihin, parang humingi ng tulong ang Pilipinas sa kanyang sarili para iparesto itong si Tatay Digong. At nalaman din natin na talagang bagamat sinasabi ng mga kapulisan ang order na isakay sa eroplano si Tatay Digong ay nanggaling sa PNP chief, hindi naman para desisyonan lamang ng PNP chief yan. Siyempre yan po ay plano talaga ng presidente mismo at wala nang iba na po pwedeng masisi sa ganyang mga pangyayari. So, totoo po ang sinasabi ni Ma'am Hanilet na alam na naman natin mga pangyayari, pero sa pamamagitan ng ganyang pagkakaroon ng hearing, na-detalye kung ano yung mga karumal-dumal nga na mga pangyayari dyan sa Senado. No? So let's give credit where it is due. Dahil po pwede naman na nagbingi-bingihan at nagbulag-bulangan din si Amy Marcos, pero siya naman po ay nanindigan. At siyempre, siya po ay bumitiw na rin sa alyansa. So kaya nga po, 11 na lang ang kandidato ng alyansa, dahil umalis na nga po si Amy Marcos sa opisyal na kandidato ng alyansa. At tama lang naman siguro na arugain ni VP Sara. Pero ano ba tingin nyo? Sa tingin nyo ba ay tinuturing talagang malapit na kaibigan ni Inday Sara itong si Mangga? Well, alam nyo, yung sandaling nagkasama kami sa Hague, nagkaroon ako ng bagong perspective dito kay VP Sara. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan at ang mga tunay na kaibigan niya ay hindi talaga nasa larangan ng politika at meron din siya mga political friends. At sa tingin ko, ang tingin niya kay Amy Marcos ay political friend na talagang alam naman niya na mga political friends ay narariyan lamang kung meron din silang silbi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay, pero alam niya na sa politika, talagang kinakailangan lang magkaroon ng alyado. Kumbaga, scratch your back and scratch your back. Ngayon, nangangailangan ng suporta si Amy Marcos. Siyempre, tinulungan siya ni Inday Sara at inaasahan naman natin na bagamat minsan nang nabigo si Inday Sara doon kay Amy Marcos dahil ginamit nga siya para manalo, at talaga namang wala namang masyadong nagawa si Inday Sara, si Amy Marcos para itigil yung mga maiitim na balak ng kanyang kapatid at ng mga kaalyado ng kanyang kapatid, kahit papano, magiging kakampi ni Inday Sara itong si Mangga Amy Marcos.
Alam ko mahirap tanggapin na na-endorso na naman ang VP Sara ang mangga Amy Marcos. Gaya ng sinabi ko sa inyo, no, ako yung pinakahuli-huling bumitiw kay Amy Marcos sa pagkakatiwala sa kanya. Hanggang sa muli, ako talaga'y umaasa na magiging tunay na kaibigan itong si Amy Marcos. Pero ang katunayan po, sa politika, wala talagang tunay na kaibigan. At yan ang isang natutunan ko na kay Inday Sara. Ang tunay na pagkakaibigan, yun yung mga taong labas politika. Dahil talagang ang mga nasa politika, naggagamitan lang yan. Yan ang masakit po. At sa tingin ko, may mga dahilan naman ang Inday Sara. Huwag na po tayo magtampo kay Inday Sara. Bakit? Ang mga tatay ba natin, nakakulong ngayon sa dahig? Hindi. Ang ating posisyon ba ngayon ay nasa banta na matapos na dahil ikaw ay na-impeach na? Hindi. So kung Inday Sara na ang ama ay nasa kulungan sa dahig at kung si Inday Sara na siyang in-impeach na at dadaan sa paglilitis sa Senado ay nag-endorso pa rin kay Amy Marcos, sino ba naman tayo para tumutol? Hindi ko naman po sinasabi na hindi pwedeng magkamali si Inday Sara Duterte. In fact, nung sumunod ako sa kanya sa unit team, talaga alam naman natin na nagkamali si Inday Sara Duterte dyan. No? Pero sa ngayon, tingin ko naman, natuto na ng leksyon si Inday Sara. Kung dati madali siya magtiwala, ngayon hindi na madali magtiwala. Kung siya ay nag-endorso, meron ngayon siyang dahilan. At ito ay dahilan na meron naman sa larangan ng politika. So tama na po ang pagtatampo, tanggapin na lang natin na sa politika talaga, kinakailangan magkaroon ng ganitong mga moves, kumbaga. Dahil sa politika talaga, kinakailangan may kakampi ka pag kailangan mo talaga ng kakampi, pero alam mo kung sino talaga ang tunay na mga kaibigan. Sa mga pinagdadaanan ko, kilala ko na rin po ang aking mga tunay na kaibigan. Sa totoo lang po, ako yung membro ng Kongreso, akala ko ang dami kong kaibigan dyan sa Kongreso. Pero nung naglitis ang mga WAD committee, kung sino pa yung mga akalain kong mga kaibigan, unang-una, yung mga tinuturing kong pinakamalalapit na kaibigan, ni minsan hindi nagpakita sa hearing ng Quad Committee para ako'y saklolohan. The best that they could do was wag nang sumipot sa mga hearing. Pero hindi yun ang kinakailangan ko. Ang kinakailangan ko, rest back. Pero none of those whom I consider to be my closest friends in Congress were there. The most na ginawa nila, nag-absent sila. At yung mga lukulukong mga nanira sa akin, yung mga lukulukong na talagang kung ano-ano mga pinagsasabi laban sa akin, ay nako. Bagamat hindi ko naman sila tinuring talagang kaibigan kahit kailan, hindi ko naman akalain na tuturingin akong kalaban. Pero alam nyo, money talks talaga sa politika. Lahat naman mga nangyari sa akin, dahil pera-pera din po yan. Nadaan sila sa pera-pera. Marumi po talaga ang politika.